panahon, ang mga drama-rama ng mga bold starlet para mapapansin ay magsasalita kunyari at sasabihin ng, "Ako ay ginahasa." 'Di Grabe ka ba? naman. Yung mga bold starlet lalo na ng mga 70s and 80s. Meron rin namang porke sinabi ng isang bold starlet na siya ay ginahasa, may pumatol, "Ako rin ay ginahasa." Pero ngayon, iba na ang mga pasabog na pangmalakasan ng mga bold starlet kasi may involve na mga men in power. Hmm. Ito po si Alwin Ignacio, the Divo That You Love. Kasama ko ang aking kumaring ultra maldita. Hi, this is Alex Brosas. Pinapanood niyo po ang Nakiti Show, Tarian at Talakayan Showbiz Edition. Ang bold star na may pangmalakasang pasabog ay itatago natin sa pangalang Chelsea Ilore na isang contract star ng Viva Films. So, dahil nga si Chelsea ay si Chelsea, so ang mga pelikulang niyang pinapalabasan ay mga pelikula sa Viva Max. Hmm. At according to my research, wala pang lead star movie si Chelsea. Baka magano na after Puro this. siya Charot. puro siya mga ano, puro siya Supporting. supporting, Mm. mga 2-3 scenes, Hmm. so mawawala na, Hmm. mga gano'n. Gano'n pa lang siya. So, ang siya ba ang nakapanayam ni Tio Ben sa podcast o ibang tao? Siya. Si Chelsea mismo. Mm. At ano ang sinabi ni Chelsea sa nasabing podcast, Mare? Kasi ano may pagka-sexy yung interview. Mhm, Ay, parang yung Tio Bry is known for sexy interview. mhm, Mga babae usually yung pangalawa ng pangalawang episode na napanood ko sa kanya. mhm. And how sexy was the sexy interview? Siyempre yung alam mo naman yung mga sexy interview, yung meron bang indecent Oh. proposal kasi sexy star ka, So when she yung was mga gano'n. asked if there was an indecent proposal, she said yes? Oo, she said yes, marami daw. So the second question was, Who? oo, ah, from whom did it come from? So sabi niya businessman or politician, sabi niya, "Mostly politician," sabi niya gano'n. Oh. So, uh, the third question was parang pinaano sa kanya kung sino or Mhm, without naming names, 'di ba? mm. Pina-identify. Para Tapos, mabigay ka ng clue. sino mas galante, gano'n, gano'n. So, sinabi niya yung politician ang mas galante kasi from 250,000 to 300,000 wala pang nangyayari do'n. Tip Oo, yon. parang tip. Parang ang Oh, laki, 'di ba? yes. So, parang escalating yung interview, eh. So, parang, magbigay ka ng clue. She was asked to give some clues, sabi niya gano'n. And the clue she gave? Yung parang sa ano ba 'to, anong klaseng politician? Parang ang sinabi yata parang senador. Mhm. Tapos yung first name, yung first name isang letter nag-i-start, sabi niya gano'n. Tapos una parang hesitant pa siya, pero sinabi niya letter R. And then, ano pa bukod do'n, yung surname, Chu. "Ay, may letter F," sabi niya gano'n. Hmm. "Ay, letter F?" Sabi niya, "Ano yun sa ano, sa huli?" "Hindi, sa second to the last." So Hmm, yun. okey. So, giveaway. Oo, parang Giveaway ang clue. oo. So, bakit nag-react si Sir Ramon Tulfo sa pasabog na yon ni Chelsea? Kasi nga, people were assuming that it was his brother. Oh. Although hindi pinangalanan, yung blind item na yun parang conveniently, parang brother niya ang Mhm. tinutukoy. At So nag-ano siya, nag-statement so ito siya. po ang statement ni Ramon Tulfo. "Hindi ako makapaniwala sa balita dahil takusa. Takot sa asawa ang kapatid ko kay Jocelyn. Pero pagpapalagay na natin na totoo, ano ngayon kung nambababae siya? Ang nakakahiya ay kung nanlalaki ang kapatid ko
Gaya ng isang lalaking mambabatas na mahilig sa basketballista. Okay. We will not even go to the other personality Mm. na blind item ni Ginoong Ramon Tulfo. Kahit po sabihin niyo sa amin na takot sa asawa niya ang iyong kapatid, hindi pa rin ako komportable na porke lalaki yung kapatid niyo, okay lang naman babae. Lalo na nga't may ipinangako siya sa kanyang asawa nung sila ay ikinasal. Dapat, pag ikaw ay lalaking may asawa, kahit gaano kalaki ang tukso, mapapangatawanan mo yung pangako mo sa dambana ng simbahan sa iyong asawa. Yun lang po ang puntos ko doon. Kasi parang kawawa naman po yung asawang Miss Jocelyn. If she just accepts and keeps quiet about all the alleged indiscretions of the person being alluded to. Yun lang ang sa akin. Ang sa akin naman, why make patol to a blind item? Mhm. My God! Hindi totally pinangalanan. Mhm. 'Di ba? At saka kasi, pinatulan. 'Di ba? Pinatulan yung yung blind item. Oh, kasi nagpadala ka dun sa dun sa, ay, ano ito, ganito, gano'n, gano'n, gano'n. Eh, hindi naman tayo nakakasiguro na kung yun nga, yung brother mo ang tinutukoy. Mhm. 'Di ba? Eh, siya ang pumatol, sinasabi niya yung brother niya. Oo nga, hindi kasi Natakusa sa oo, asawa. kasi sabi sa nga niya is, kasi siguro inaano nagre-react sila na, "Naku, kapatid mo yan, chu-chu-chu." Hmm. Ang ano ko naman dun is, anong tawag dito, yung generosity. Mhm. 250K is 250K o Mhm. 300K, Mm. 'di ba? Tip pa lang yun, day, Mhm. 'di ba? So, yung senator na hindi pinangalanan, eh, ganun pala ka-generous, Mhm. 'di ba? Hmm. Oh, so, eh, ang senator ang 1 month salary is parang 300,000 plus. So, Mhm. parang ibinigay na niya yun, 'di Mhm. ba? Hmm. Hmm, Well, I just really hope na yung supposedly binigay na yung allegedly hmm. na binigay na tip, eh, galing talaga sa bulsa ng Ng kung sino man. ng kung sino man. Mm. Because whatever you do naman with your money, It's your pera niyo money. yan, eh. Mm, Wala kaming pakialam doon. mm. Ang sa akin pa rin, ang pinupuntos ko is the fact that your brother is not going to react to this. Oh, hindi nga siya nagre-react, eh. Hindi, si Ginoong Ramon, yung nagbigay ng salita. Mm. Hindi siya magsasalita kung walang semblance of truth. Hmm, Yung sinasabi nung babaeng naging bida-bida hmm, sa conversation, mm. 'di ba? Kaya niya nga biglang nahila yung pangalan ng pagiging takusa, nung wife, Mm, nung gano'n, because that's his way of clarifying or telling people na, "No, my brother's not going to do that because he's mm, loyal." mm. 'Di ba? Yung the remainder of whatever he said, hayaan na lang nating panahon at tamang pagkakataon na magsabi kung talagang may katotohanan yung pinapalabas niya tungkol sa isang mamabatas, Mm. 'di ba? Wala tayong pakialam rin do'n. Siguro re-react lang ako kung pinangalanan niya rin. Yung sinabi niyang mambabatas na may kakaibang hilig. Oo, tsaka alam mo kasi, nakakaawa din yung girl. Mhm. Kasi parang nagamit siya in a way, kasi pinag-usapan siya, eh, 'di ba? At saka yung Mhm. show, I mean, I'm sure tumaas yung views because of Mhm. her, 'di ba? Parang and parang, is that the way for you to achieve popularity, Hmm. parang gano'n, Well, 'di ba? obviously, gusto niya rin yung Yung notoriety. Because in the first place, alam mo naman kung anong klase yung show. mm, Alam mo naman
where this questioning is leading to. Mm. She could have always said, ay, tito, wag na po yan. Mm. Di ba? Uh-uh. Pwede ka naman tumanggi. Yeah. Pero, nagbigay po ng clue. Mm. At yung clue give away. Ay, sa galing ng mga taong mag 1 plus 1 equals 2 ngayon, Aray ko. at sa power of deduction, ilan lang ba yung may second to the last letter na F? Di ba? Mm-mm. So, gusto niya rin pinag-uusapan siya. So, hindi ako naaawa sa kanya. Kasi hitad siya. Ay, Gusto niyang pag-usapan. ganon? Na she got her, 15 minutes of fame. Tingnan mo, next week, kung may bago na naman guys si Tito, Iba na naman. Iba na naman. My God. Alam mo, Tito, dapat ang next guest mo yung basketballista. Ay, I-research mo na kung sino yung basketballista kasi parang feeling ko baka mas pasabog yun. aray ko, Diyos ko. Nakakaloka. Pero parang babae lang yata yung ini-interview ng tiyo. Kaya nga, para may iba, di ba? Dapat may variety ang show. Hindi po yan. Alam mo, ikaw ang bagay sa mga ganong show. Gusto mo gumawa tayo na ganong show? Hindi, ikaw yan. Huwag mo na ako idamay, Day. Huwag mo na ako idamay. And on that note, inaanyayahan po namin kayong manood, tumutok at mag-subscribe sa aming Jario Tirada YouTube channel. At syempre pa, pwede niyo po rin kaming panoorin sa aming Jario Tirada Facebook pagina. Itinatanghal po ang The Kitty Show tuwing Sabado at Linggo, alas 4 ng hapon. Ako po si Alwin Ignacio, ang diva that you love. Kasama ko ang aking kumaring Ultra Maldita. Hi, this is Alex Brasas. Ito po ang The Kitty Show. Tarayan at talakayan Showbiz Edition. Happy Sunday to all and Happy Christmas to everyone!